Mga kapuso, ilang sunog na ang naitatala nito pong madaling araw. Mahigit 6 na pong pamilya ang apektado sa magkahiwalay na sunog sa Muntinlupa at Caloocan. Balitang hatid ni James Agustin at Bam Alegre. Dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay sa Rizal Playa sa Barangay Poblasyon Muntinlupa. Kaya mabilis na kumalat ang apoy nang sumiklam ang sunog pasado alas 3 ng umaga. Sa tala ng barangay, mahigit 6 na pong pamilya ang naapektuhan ng sunog at posibleng tumaas pa. Naging hamon ng paglikas ng mga residente dahil sa bilis ng mga pangyayari. Si Veronica Guash nabuhat ng binatang may special needs sa kasagsagan ng sunog. Natutulog kami syempre. Yung anak ko ito, ewan ko, simula nung hindi siya talaga natutulog, balisa. Siya, special. Siyempre pagising siya, hindi rin ako natutulog. Narinig ko na lang parang may nag-aaway, gano'n, nagkakagulo. Tapos biglang tumayo yung asawa ko, lumabas. Parang may apoy. Yun, tapos may pumutok na. Tuliro naman si Lucrecia Almasa matapos kabahan ng husto para sa kaligtasan ng kanyang apo na sanggol. Grabe po ang bilis. Mabilis po yung apoy. Pag labas namin ng pintuan, apoy na po yun eh. Kasi tulog nga po kami. Gano'n po kahirap kanina na ilabas kanina isang gulong may sunog na? Tumalon po kami. Tumalon kami sa tulay. Kami lahat tumalon lahat kami sa tulay. Isang covered court na ito sa mga pansamantalang paglilikasan ng mga nasunugan. Nakatutok ang lokal na pamahalaan sa kanilang pangangailangan. Ito kasing area na to is medyo dikit-dikit yung bahay at saka light materials, no? So medyo malaki-laki rin. Malaki-laki po yung nasunugan. Ayan o. Ginising din na naglalagablab na apoy ang mga taga-barangay 148 Bagong Baryo, Caloocan, pasado alas 3 na madaling araw. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 8 fire truck ang rumisponde bukod pa sa mga fire volunteer. Ang pamilya Ramo walang naisalba ni isang gamit. Laking pasasalamat pa rin ng 4 na magkakapatid at kanilang padre de pamilya na ligtas silang nakalabas. Kasama rin nilang lumikas ang alagang aso. Nakita ko na lang po na umaapoy po yung sa may taas po namin. Tapos ginising ko po yung tatay ko, yung kapatid ko po. Sa baba niya po yun eh. Muntik na po siya eh. Kung hindi po ako nagising, baka po inabot po yung kapatid ko. Nadamay naman ang bahay na tinutuluyan ni Edgar. Tupok na tupok ito maging ang kanyang sari-sari store sa unang palapag. Sumilab na yung apoy na. Hindi ko na nakuha yung mga gamit namin sa taas. Sa mga cellphone namin, hindi nakuha lahat. Kasi doon sa kabilaan na eh. Binasa ko yung sa pintuan para mabuhusan ng tubig. Hindi talaga hindi madala. Ayon sa BFP, nasunog ang 2 bahay. Apektado ang 3 pamilya. Nagsimula yung sunog apparently doon sa likod. So composed of light materials po siya. So kahoy, yan, plywood. So yung cause po ng sunog is until now is under investigation pa rin po. Double parking, yan po yung number 1 na struggles natin na mga bombero. Yan, salabat na wire kung napapansin niyo po sa likod. So yan, tapos masikip or skinita. Naapula ang sunog bandang alas 4 ng umaga. Nananawagan naman ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan. Sana may pusong tumutulong namin dito sa bahay namin lang. Yun lang nakaano namin. Hindi ko po alam paano po yung sa school po namin. Saan po kami titira ngayon. Isang pirasong tsinelas lang po meron kami. Tulungan niyo po kami. Pangpasimula lang po. James Agustin, Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.